Pray. Sister Kat, gusto niyo po mag-prayer? Opening prayer po. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin muna po bago po tayo magsimula sa ating pong gawain. Ngayon mga kapatid, tayo po ay yumuko at atin pong ipikit ang ating mga ulo. Ating mga mata po. Panginoon, tayo pong ipinagkaloob na kami po ay muling magkatipon-tipon upang ipagbulay-bulayan po muli ang iyong salita. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa, Lord, sa amin pong mga ibabahagi at sa mga magsasalita, Panginoon. At gayon din, Lord God, sa mga nakikinig, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ikaw po nawa ang manguna may taas sa bawat gawain po ng aking mga kapatid, Lord, sa dito man po sa live or sa kung ano man po yung mga ginagawa namin sa kanya-kanya po naming buhay, pamumuhay, Panginoon. At Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw na po ang mag-reach out, Lord, sa mga tao, Panginoon, upang sila man din po ay mapabilang, Lord, sa iyong kaharian dito pa lamang po sa mundong ito. At Panginoon, nawa ay ikaw na po ang humipo ng kanilang mga puso at kami din, Panginoon, sa pagbabahagi at pagbabasa, Panginoon, ng iyo pong salita. Panginoon, patawarin mo muna po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. Kami po'y nagpapalinis, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, sapagkat, Panginoon, banal ang iyong salita at kami po'y marumi, makasalanan. At dalangin ko, Panginoon, na ang iyong banal na espiritu na po nawa, ang siyang magturo, ang siyang magsalita, ang siyang gumabay, pumatnubay sa dapat po naming matutunan, sa amin pong mga sasabihin, sa amin pong maaano sa iyong salita, Panginoon. At Lord, ikaw na po ang bahala. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga oras, sa mga bawat pagkakataon, Panginoon, na iyo pong ipinagkakaloob, hindi lamang po sa amin, kundi sa lahat po ng tao sa mundong ito, Panginoon. Tunay, Lord, na maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok sa iyong salita ay hindi maglalaho. Panginoon, at yung mga tao, Panginoon, na naghahanap po sa iyo, naway katagpuin mo po sila, kami, Panginoon, sa kung sino po kami sa oras na kami lumapit po, Panginoon, ng buong puso sa iyo. At Panginoon, naway ang bawat salita mo po na amin pong napapakinggan, naming nababasa, Lord, mula po sa iyo, naway tumiwo pong tunay, Panginoon, sa pinakamatabang lupa ng aming mga puso, at tulungan mo kami, Panginoon, na palaging mag-rely, palaging mag-surrender, palaging magpadisiplina, palaging magpaturo, Panginoon, sa iyo, sapagkat kami po ay walang magagawa kung kami malayo sa iyo, Panginoon. Idinadalangin ko po, Panginoon, ang bawat panalangin ng aking mga kapatid. Ikaw na po ang bahala, Lord, na sumagot nito, Panginoon, kung ito po ay nakaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, ikaw na po ang magturo. Holy Spirit, ikaw na po ang siyang manguna at magsalita sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. In your name, Lord Jesus Christ, we pray. In your name po, it always and forever and ever be done. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, one God. Amen. Amen po. Mga brother and sisters, sino po unang mag-share ng niya po? Devotion niya po ngayon. Sister Kat, gusto niyo po mauna? Wait lang po. Kunin ko lang po yung salamin ko po. Sige po. Pagpalang hapon po, pasensya na po. May tumawag saglit.
Ayan, ibabahagi ko po mga kapatid ay mula po. Kahapon po ipagpapatuloy ko lang po yung shinare ko po kagabi. Verse 9 po. Sa Romans chapter 12 po mga kapatid, magandang balita, Biblia, mbibitag po yung akin pong ginagamit po. Yan mga kapatid, magsimula na po tayo. Verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. So makikita po dito natin mga kapatid na sinasabi po na tayo'y maging tunay daw po yung ating pagmamahalan. Siyempre po unang-una, maging tunay po yung pagmamahal natin sa Panginoon kasi yun po ang pinakamahalagang utos, di ba po? At siya nating magagawa sa ating kapwa. Yung pangalawang utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kumbaga po as a new creation, di ba po? Noon tayo'y alipin ng ginagawa ni Satan sa ating mga pagnanasa. Pero ngayon po, tayo ay mga alipin na ng katuwiran. Perfect by love ng ating Panginoong Hesukristo. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. So, kung dati nga po tayo ay alipin ng mga kasuklam-suklam, mga hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating Diyos, na tayo po ngayon, 'di ba, tayo sumusunod na sa Panginoon, ay kung ano yung ayaw o kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na hindi niya gusto na ating pamuhay ay atin ang kinasusuklaman. Yun nga po yung kasamaan at kasalanan. At ngayon, kung ano yung nais ng Panginoon na kanyang sinasabi sa kanyang buong salita ay atin pong naisasabuhay. Kumbaga, atin ang iniibig yung mabuti sapagkat ang ating Diyos ay mabuti at lahat ng ganap, lahat po ng mabubuti ay galing sa Panginoon. Kaya nga po kung talagang totoong mahal natin ang Diyos, ay galit tayo sa kasalanan at minamahal natin kung ano yung kagustuhan niya kahit nalabag ito sa loob natin. Kasi nga po, 'di ba? Sobrang hirap kasi talagang namumuhay tayo sa ating laman sa ating makasalanang pagkatao. Pero di ba po, posible with God, syempre po. Hindi natin kayang kasuklaman yung masama, di ba, at ibigin yung mabuti. Pero dahil sa pagmamahal, sa kagandahang loob ng Panginoon, nagagawa natin ngayong i-hate yung mga dati mahal natin, ine-enjoy natin. Amen po, dahil po yun sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po siya, at siya ang ating itataas, ang siya talagang pagsisikaping sundin, mahalin, sapagkat siya po talagang lahat-lahat mga kapatid. Verse 10 po mga kapatid, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalagan nila sa inyo. At may sinasabi po ang Panginoon sinabi niya po dito, magmahalan kayo bilang magkakapatid. May sinabi po ang Panginoon dyan mga kapatid, wait lang po. Nasa po yan? Nasa 1. Chapter 10 po. Verse 34 to 1. Chapter 13 po pala. Sorry po. 34 to 35 na tayo daw po ay magmahalan. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga isip at bawat ginagawa natin sa ating mga sarili at nakikita po ng ating kapwa sa ating pong paligid. At pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Yung kahapon nga po na nabanggit ko, kapag pagdating sa makasalanan, ay unahin natin yung ating sarili. Pero pagdating sa kabutihan, pagdating sa paglilingkod, pagmamahal, ay una po ang kapwa. Verse 11, magpakasipag kayo. So, magpakasipag daw po tayo, sabi ng Panginoon, i-rely yung
lahat ng aspeto ng buhay po natin sa Panginoon, sa papaano pong pamamaraan, sa araw-araw po na ginagawa natin, yung pagpe-pray po, yung pagbabasa ng Bible, ito pong ginagawa natin, sharing and obeying the Word of God. Kasi sobrang malala po ang laziness ngayon, as in, kaya pag nagpadala ka sa katamaran na ginagawa ng katawan mo, or nararamdaman mo sa paligid, ay talagang madadala ka ng katamaran, wala kang magagawa. Maano ka pa sa ganyan, mababagsak ka pa, or kung ano pang gagawin mo sa sarili mo. Kaya po pinapalan tayo ng Panginoon, magpakasipag kayo. At huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. So ito nga po yung nabasa natin kahapon na yung karapat-dapat po na pagsamba natin sa Diyos, na atin pong ialay ang ating sarili bilang isang handog na buhay. Talagang nagpapasakop sa Panginoon, banal. Kumbaga may proseso po tayong ginagawa. At kalugod-lugod sa Diyos. Pagsunod nga po sa mga utos ng Panginoon. Verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Tayo daw po ay magalak dahil sa ating pag-asa. Isang buhay na pag-asa. Mga kapatid, may babasahin lang po ako. Unang sulat po ni Pedro. Isang buhay na pag-asa, mga kapatid. Napakaganda po nito. Isang buhay na pag-asa. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Amen po. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. So as a new creation po, born again in the Spirit of God, tayo daw po ay magalak dahil sa ating buhay na pag-asa na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Amen po. Tayo daw po ay magtiyaga. Wait lang po. Yan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Binasa ko lang po yun sa Romans chapter 8 verse 24 to 25 po about sa pagtitiyaga sa ating pong mga kapigatian, mga pagtitiis, mga kalungkutang pinagdadaanan po sa araw-araw. At alam naman po natin na hindi madali, pero lahat po ay nalalampasan dahil sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesukristo. At palaging manalangin. So, everyday communication po sa ating Panginoon. Kumbaga, pakikipag-usap po. Verse 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyan ninyo ang mga taga-ibang lugar. Magkaroon daw po tayo ng pagtulong na kusa, bukal sa loob. Hindi lamang sa pisikal na pangangailangan po ng ating mga kapatid, kundi pagbabahagi din po ng kingdom gospel.
at pagtulong po sa ikalalakas ng ating mga kapatid bilang kapatid or kapwa mananampalataya sa Panginoon po. At yung sinasabi po dito na patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar ay maging sa kapwa-tao po natin na wala pa o malayo ang puso sa will ng Diyos. Sila man din po ay dapat nating patuloyin, mahalin at paglingkuran. Kumbaga, maging pantay daw po sa lahat yung pagturing at hindi dapat magkaroon daw po ng pusong may pagtatangi. Verse 14, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Di ba mga kapatid? Ang pinakamagandang example po dito sa lahat ng kabutihan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi di ba po, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay nanirahan sa piling ng mga makasalanang tao. At lahat po ng paghihirap, pagtitiis, pagtitimpi ay ginawa po ng Panginoon. 'Di ba po? Grabe talaga. At ngayon po, tinuturo sa atin ng Panginoon na yung mga umuusig sa atin dahil po sa katotohanan na ating nalaman sa Panginoon ay idalangin daw po natin sila. Diba yan sinabi po ng Panginoon, Father, forgive them. They don't know what they are doing. Na ganun din dapat po yung gawin natin sapagkat hindi po tao ang ating kalaban dito, kundi yung mga demonic entities po na naka-attach, diba po, ginagawang instrument yung mga taong malapit sa atin para tayo saktan, para tayo i-persecute. Pero hindi na po para panghinaan pa ng loob sapagkat ang lahat ng ito ay napagdaanan, napagtagumpayan na po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pray without ceasing at palagi one way i-focus ang buong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. So, dito po, kumbaga, ay makikibagay tayo sa mga tao po sa paligid natin. Pero hindi po ito yung para ikaw ang mahila nila sa makamundong gawain at isipan. Kundi makikibagay po tayo para sila man din, sila po ay ating mahatak patungo sa paanan po ng Panginoong Hesukristo. Kumbaga, babagayan po natin sila na hindi sila nag-iisa, na naririnig sila ng Panginoon. Yung ganun po mga kapatid, hindi po tayo magpapahatak sa kanila. Verse 16, magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Be humble always daw po mga kapatid at tayo manatiling nagkakaisa sapagkat iisang espiritu po katotohanan ng ating na-receive mula po sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nga po, 'di ba po, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga may mababang loob, yung mga tao po na mapagpakumbaba. Verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Kasi nga po, halimbawa ako po, may gumawang ng masama sa akin na tao. Kung gagantihan ko siya ng masama na ginawa na sa akin or sinabi, ano ang pagkakaiba ko sa kanya? Di ba po mga kapatid? At dito po nagkakaroon ng pagkakaiba kapag yung masama na ginawa, sinabi sa'yo ay sinuklian mo ng pagmamahal. Di ba po? Pagmamahal ang dapat manaig sa atin as a follower, as a born again po in the Spirit of our Lord Jesus Christ. Verse 7, inyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. So, it's Christ-likeness po talaga mga kapatid. Kingdom lifestyle and kingdom mindset. Kumbaga talagang tamang pamumuhay po. Pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya po, 'di ba, yung kapag tayo tama yung pamumuhay, hindi tayo yung papapurihan, kundi yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yun po yun mga kapatid, kaya kinakailangan po talaga naman tama yung ating pamumuhay at hindi po tayo maging katulad ng mga Paristeo or ng mga Christianity religion nila dito sa mundo, mga walang pagbabago. Ito pong Christianity, biblical Christianity na itinuturo ng Panginoon ay may pagbabagong buhay, pagsunod sa kanyang mga utos po. Verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo
sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. As a new creation po mga kapatid, born again in the Spirit of God po, hindi na dapat tayo or yung galit natin ang kumokontrol sa atin. Kasi hindi naman po ito about sa atin. It's all about our Lord Jesus Christ. Kumbaga po, lahat ng ginagawa sa ating kasamaan or kung ano-ano mga kapatid, hindi na po para tayo ay gumante. Diba? Dapat nga po pagmamahal ang dapat manaig sa atin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ipababayan na lamang po ang lahat sa Kanya na makatarungan kung humatol ang ating Panginoon, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon na siyang paparating. Verse 20, sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. At mababasa po natin yan sa Mateo chapter 5 verse 43 to 48, pagmamahal sa kaaway. Kasi nga po 'di ba, noon tayo kapag may kaaway tayo, hindi natin papansinin or alam mo yung gagawan din natin ng masama, kung paano nila tayo na po dapat ganun ang umiral sa atin mga kapatid, di ba po? Dapat tayo po ay maging instrumento, talagang i-represent po natin ang Panginoon kung gaano siya kabuti. Talagang pagmamahal po ito mga kapatid. At yung sinasabi po dito na magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo kasi nga po 'di ba? Kahit kaaway mo siya dito sa mundo, hindi mo siya tinignan as kaaway. Tinignan mo siya as kapatid sa Panginoon. Sa gayon, di ba po ngayon magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Ano po yun? Magtatanim ka ngayon ng seed of love ng Panginoon at seed of faith mo. Sapagkat hindi mo siya tinignan, di ba po, as kaaway. At hindi siya ang iyong pinaglilingkuran sa ginawa mo po na iyon, kundi ang Panginoon mismo. At ngayon po, 'di ba, nagtatanim tayo ng kayamanan hindi sa lupa kundi sa langit na sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Alam naman po natin mga kapatid na matagal nang talunan ng kapangyarihan ng kasamaan ni Satan na ginagawa niya po ngayon dito po sa mundo sa iba't ibang paraan po. Pero hindi na po tayo para magpadaig pa sa mga pagnanasa na dulot lamang po ay kapahamakan, kamatayan sa dulo. Alam natin na ang lahat po ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Kaya kinakailangan po na tayo ay manatili sa Panginoon dahil malayo po sa Kanya, 'di ba? Ay wala po tayong magagawa, hindi po tayo mamumunga. Kaya po, at hindi po tayo matututo sa dapat nating malaman at isabuhay upang maging matatag sa pananampalataya at makayanan po hanggang wakas. Dahil, di ba po, hindi po sa ating kagustuhan or sa ating pamamaraan, sa ating sariling lakas, dahil po lahat sa kabutihan, katapatan ng Panginoon magpakailanman. Kung kaya po, di ba, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, atin ang idinedeclare ngayon pa lang ang victory. Doon pa lamang po sa muling pagkabuhay ng Panginoon, di ba po, ay victory na tayo. Bonus na lang po kung ating talagang mapagkatagumpayan ng kasamaan ng mundong ito, di ba mga kapatid? Kaya, ayun lang po mga kapatid, buong chapter 12 po ng Romans. Ang ganda-ganda po, talagang pagmamahal lang tinuturo ng Panginoon para sa mga nagsasabi, para sa mga tunay po na nabago niya sa kanya pong pamamaraan ng kanya pong buong salita. Kaya mga kapatid, as a new creation ng ating Panginoon, pag chapter 12 po ng Romans. Ang ganda-ganda po. Talagang pagmamahal lang tinuturo ng Panginoon para sa mga nagsasabi, para sa mga tunay po na nabago niya sa kanya pong pamamaraan ng kanya pong buong salita. Kaya mga kapatid, as a new creation ng ating Panginoon,
pagmamahal po talaga mga kapatid, di ba po? Kaya nga po buong kautusan ng ating Panginoon, di ba po, yung law of Christ na nakaukit po sa ating isipan at puso ay perfect by love. Kasi yun po talaga ang itinuturo, yun po talaga ang nature ng ating Panginoon. Puro kabutihan, puro pagmamahal, lahat-lahat siya po. Yan lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Praise God po, Sister Kat. Meron pa pong mag-share ng devotion po nila, Sister Talia. Gusto niyo po mag-share? Sister Rian, Brother Ains, and Brother Lord is the mga brother and sister, gusto niyo po mag-share ng mga devotion niyo po ngayong araw? Okay po, sige po. Wait lang din po ha. Iano ko lang po yung maikli lang din po ito yung akin. Ang topic po is mga awit. Verse 36 po. MBB tag po yung gagamitin ko pong version. Ang kasamaan ng tao. Kasalanay nangungusap sa puso ng masama. Sa kaibuturan ng puso, doon ito nagwiwika. Alam naman po natin na kung ano po talaga yung nilalaman ng puso natin, yun din po yung nilalabas ng ating mga bibig. Kasi po hindi naman maitatago sa isang tao kung ano po ang nilalaman ng kanyang puso. Kasi sinabi nga po sa Mateo verse 12, kung ano ang nag-uumapaw sa inyong puso ay siyang sinasabi ng bibig. Ibig sabihin po, kung ano yung pinag-uumapawan ng ating mga puso, ito rin po ang lumalabas sa ating dila. Kaya nga po sinabi sa salita ng Panginoon na hindi po pagkain ang nagpaparumi sa tao. Hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas. Kasi po kung ano po ang nilalaman ng iyong puso, yun din ang nilalabas ng iyong bibig. At yun po ay nanggagaling sa iyong isipan. Bago mo po sabihin ito po ay nanggaling sa iyong puso. Bago mo po isipin, ito ay nanggaling sa iyong puso. Kaya ka po nagsalita ng masama sa kapwa mo kasi ito yung nilalaman ng iyong puso. Kaya ka gumawa ng masama sa iyong kapwa, kaya ka nanonood ng mga bagay na hindi tama, kasi yun yung nanggagaling sa iyong puso po. Ano po topic ni Sis Mel? Mga awit verse, chapter po ba? Mga awit, chapter 36 po, verse 1 to, verse 1 to 4 po. Yun po, verse 2 po. Ang palagay sa sarili, siya'y insala, kaya't kanyang iniisip, hindi siya magdurusa. Ito po yung nangyayari sa ating generation ngayon. Nakakalungkot po kasi akala ng mga tao, lalo na po ngayon yung mga taong makamundo. Iniisip nila na hindi sila paparusahan ng Panginoon, iniisip nila na hindi sila nakikita ng Diyos, iniisip nila na walang Diyos. Pero dito po nagkakamali ang tao. Kasi po, lahat po ng ginawa ng tao sa mundong ito ay may kabayaran. Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na what you sow is what you reap. Kung ano po ang siyang itinatanim natin sa mundong ito, yun din ang aanihin natin sa Panginoon. Di ba po? Kung ikaw ay nanonood ng mga mahalay na panoorin, mga malalaswang lumalabas sa iyong dila, yan po ang siyang magiging kabayaran ng masama kasi yan ang lumalabas sa iyong puso din po. Yan ay nanggagaling sa iyong puso. At saka akala kasi ng mga tao na porket sila po ay gumagawa ng mga patagong kasalanan, even sa kasuluk-sulukan po ng inyong bahay, kasuluk-sulukan ng iyong kwarto, mga mahalay at malalaswang gawain niyo po ay nakikita ng Panginoon. At wala po tayong maitatago. Malapit na po. Wala tayong maitatago sa Panginoong Hesus. Ang lahat po ng itinatago ng tao, ito man po ay public or private, talagang kita ng Diyos po. At ang lahat po ay may karagdagang kaparusahan sa harap ng Panginoon po. Dito pa nga lang po inahatulan na po tayo sa ating mga ginagawa ng Panginoon nang hindi po nalalaman ng mga tao kasi po nakafocus sila sa nakikita at hindi po sa hindi nakikita. Verse 3 po.
Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling. Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Ito na po iyon. Yung mga tao sa generation natin ngayon, kung paano sila mangusap ng ubod ng sama. Sinasabi nila na may Diyos po sila. Sinasabi nila na sila ay makadiyos na tao. Pero yung lumalabas sa kanilang dila, puro pagsisinungaling, puro panggagasip, puro pag-aaway, pagtatalo. Di ba po, yan yung nangyayari sa ating generation ngayon. Sobrang sinungaling na rin po ng mga tao sa mundong ito. Hindi ko naman po nila lahat, pero talagang makikita naman po natin kung ano ba talaga yung bunga ng mga taong wala sa presensya ng Panginoon, wala sa kagustuhan at pamamaraan ng salita ng Panginoon, kung paano po sila magmataas sa kanilang kapwa. 'Di ba po, inihate nila yung mga kapwa nila, nagsasalita sila ng hindi maganda sa kapwa nila. Yun po yung nangyayari sa generation natin ngayon. 'Di ba po, ang iniisip nila, ang karunungan na meron sila ay nanggagaling sa Diyos, pero ang karunungan na meron po sila ay nagmumula sa mundo. At ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan po sa Panginoon. Di ba po? Nagmamarunong ang mga tao na akala po nila ay may nalalaman sila, nauunawaan nila, na akala po natin ay talagang galing sa Panginoon, pero yung nanggagaling po sa kanilang mga pag-iisip at puso na malayo sa salita ng Diyos ay nanggagaling sa mundo. At verse 4 po, masama ang binabalak samantalang nahihimlay, masama rin ang ugali, at isa pang kasama ay ang laging inaakap ay gawaing mahalay. Ito na po iyon. In this generation po, napakalala ng ginagawa ng mga tao sa kahalayan. Kitang-kita nyo naman po, in this generation, hindi na nahihiya yung mga tao na lantaran na po nilang ipinapakita ang kanilang mga kalaswaan, kahalayan, lalo na sa mga social media. Diba po, sa mga bawal po ata yun, mga social media na lang po. Kasi po baka maano po tayo. Nga po, diba, kita nyo naman po, imbis nakapuutan nila ang kasalanan, nagsasaya pa sila sa kanilang mga ginagawa. Ayun po, blew up. Di ba po, nagsasaya pa sa mga ginagawa nila. Imbis na sila'y mahiya sa Panginoon, ang kanilang ginagawa ay kinasisiyahan pa nila. Ganito po kalala ang generation natin ngayon. Ganito kasama ang nangyayari sa salibutan ngayon. Di ba po, ang tama ay ginagawa nilang masama at ang masama ay ginagawa nilang mabuti. Ito na po ang nangyayari sa ating generation. Nino-normalize ang kasalanan na dapat nilang pagsisihan at talikuran. Kasi po kinapupuutan ng Panginoon ang kasalanan. Mahal niya ang tao pero hindi niya mamahalin ang kasalanan na ginagawa ng mga tao. Kung ang Panginoon ay mapagmahal, He is a justice God din po. Kaya po kailangan nating mamuhay ayon sa kalooban, sa salita ng Panginoon, at kailangan nating mapuspos ng Kanyang banal na Espiritu sa tulong ng Kanyang salita po. Ang Panginoong Hesus at ang Kanyang banal na Espiritu at ang Kanyang kagustuhan, pamamaraan po ang dapat nating sundin sa Kanyang salita po. And yun lamang po mga kapatid. Baka po meron pa pong mag-share ng kanyang devotion, Sister Talia. Umay ako, sister, ang legalit ni Totoy. Bro Ains, gusto niyo pong mag-share ng inyong devotion ngayon? Huwag pong mahiya mga kapatid. Opo, wag po kayong mahiya mga brother and sister na i-share yung devotion niyo po ngayon sa Panginoon. Ito po ay about na po sa Panginoon. Ito po ay hindi na po about sa atin. Okay lang po. Baka po may i-share si Brother Jello po. Brother Jello, gusto niyo po mag-share? Baka po masakit pa po ang ano ni Brother Jello. Panga niya po. Brother John Ray, gusto niyo po mag-share? Brother Gerald, gusto niyo po mag-share?
Sige po, habang wala pa po, worship song po muna tayo. Ipatugtugin ko lang po yung kanina, yung kay brother. Yung huling-huli. Wait lang po Banal ang Diyos. Banal ang Diyos. Father, maraming taya. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, kung ano man po yung nararanasan ng bawat isa po na kinaharap po sa kanilang mga buhay. Huwag niyo po silang pababayaan, ni iwan po, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami na magtiwala, maging matatag, ang pananampalataya sa inyo. Nawa po ang maging pundasyon ng bawat isa sa amin ay ang Panginoong Hesukristo po at ang inyong banal na Espiritu sa tulong po ng inyong salita, Panginoon, sapagkat ito pong salita ninyo na aming kinakain at pinagsasalu-saluhan sa araw-araw ay siyang nagbibigay po ng buhay sa bawat isa po na nakakapakinig at nagbabasa ng iyong salita po. Tulungan niyo po kami, Lord, na magtiwala sa inyo hanggang dulo. Tulungan niyo po kami na makapag-endure hanggang dulo po. Panghawakan niyo po nawa ang aming mga puso at ang aming mga pag-iisip. Tulungan niyo po kami na ibahagi ang inyong salita sa mga tao, Panginoon, at kayo na po nawa ang siyang gumamit sa amin bilang inyong mga vessel, Lord. Tulungan niyo po kami na maging instrumento po sa ibang tao, Panginoon, upang maibalik sila sa inyong Lord, sapagkat hinahanap niyo po at talagang nais niyo rin po na ibalik ang inyong mga tupa na nawawala patungo sa inyo, Panginoong Yesus. Tulungan niyo po ang bawat isa na hindi panghinaan ng loob, kundi magkaroon ng katatagan at pananampalataya at pag-asa sa inyo, Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami na palaganapin pa po lalo ang inyong kingdom gospel sa mga tao na hindi pa po nakakarinig ng inyong salita, Panginoon. Nawa din po ay ibigay na nila ang buhay nila sa inyo habang may pag-asa pa na naririnig nila ang inyong tinig, Panginoon. Huwag nawa nilang patigasin ang kanilang mga puso, Lord God. Nawa po ay ipagpakumbaba na po nila ito at ibalik sa inyong salita, Panginoon, at sa inyong kagustuhan at pamamaraan po, Panginoon. Kaawaan niyo rin po nawaan sa libutang ito. Kaawaan niyo nawa ang mga bata, ang mga matatanda, ang mga tao sa sanibutang ito. Hipuin niyo pa rin po ang kanilang mga pusong matigas pa rin sa inyong salita. Father, forgive them because they do not know what they do po. Lord, ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagpupugay, kaharian ay laging sa inyo lamang, Panginoon. Kayo lamang ang siyang dapat naming maitaas, mapurihan at masamba, Panginoon. Lord God, lagi niyo pong ipagpakumbaba ang aming mga puso, Panginoon. Dinggin niyo nawa ang aming mga panalangin, Panginoong Hesukristo, sapagkat alam po namin na kayo po ay nandiyan na nakatingin sa amin at nakikita po ang lahat ng aming mga ginagawa, Lord God. Linisin niyo po ang aming kaibuturan ng aming mga puso kung meron po itong tinatago pa na hatred, pride, jealousy, unforgiveness, bitterness, Lord. Ito po ay pinapalinis na po namin sa inyo, Lord. Kaya po, Lord, sanctified us, wash us, discipline us, and purify us, Lord, with your Spirit and with your word, Lord. Tulungan niyo po kami na araw-araw po na magtiwala sa inyo, manampalataya sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay hindi na about sa amin. Ito po ay about na sa inyo, Panginoong Hesukristo. Lord, not our will, but let your will be done. Lord God, nawa po ay kayo po ay laging nandito sa buhay namin, Panginoon, sa puso namin at pag-iisip namin, Lord. Kayo na po ang maghari sa aming Panginoong Hesukristo. At nawa po ay magtiwala kami sa inyo hanggang dulo, Panginoon. At nawa po yung mga taong may sakit, may karamdaman, Lord. Pagalingin niyo po sila, Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo po sila sa kung ano man yung kinaharap nilang karamdaman ngayon, Panginoon. Nawa po ilapit nila ito sa inyo at pagalingin niyo nawa sila, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Hanggang dito na lamang po ang aking panalangin, ang aming panalangin sa inyo, Panginoong Hesukristo ng Nazareth. All glory, praises, mighty, power, kingdom belongs to you, our Lord Jesus Christ, the Father, the Son, and the Holy Spirit, one living God. Amen. Amen po. Amen po, mga brother and sister. Shalom po.